Usong-uso ngayon ng Starlink, isang satellite internet provider. I-imagine mo naman, kahit saang bundok ka sa Pilipinas, pwede ka mag-online. Kaya't marami ang namangha na makita ang balitang ito. Pinakabagong Wi-Fi modem ni Elon Musk, magiging malaking tulong sa mga lugar na may mahina o walang internet connection tulad ng Mindanao. Lumalabas daw kasi na wala pang 17% ang may internet connection sa ilang rehiyon tulad ng Caraga. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Starlink Wi-Fi, panalo agad. Sa halagang 1,499, meron ka na raw satellite internet at ayon pa yan sa report ng TV5. Maliit, mura at Wi-Fi anywhere. Saan ka pa? Ang problema, peke ang news item. Walang ganitong story ang nilabas ang TV5. Plano ng pamahalaan na magtayo ng mahigit 700 libreng Wi-Fi site sa Mindanao. Ang orihinal na storya noong June 26, 2024 ay hindi po tungkol sa Starlink Wi-Fi, kundi sa 700 libreng Wi-Fi sites na itatayo sana ng gobyerno sa Mindanao. Pero gamit ang Artificial Intelligence or AI, binago ang mga imahe at pati ang script. Ang resulta, halos hindi mo na malaman ang kaibahan ng peke sa totoo. At ito pa ang masaklap, peke rin ang produkto. Wala pong Starlink modem na binibenta si Elon Musk. Ang sabi ng mga malas na bumili nito, ito'y electricity saver gadget na nilagyan lamang ng sticker ng Starlink. Pero sa nasabing video, bakit hawak pa ni Elon Musk ang gadget? AI din po yan. Isa pa, sa video, at sa tulad ni Joben na isang Grab rider, may interview raw ng Grab driver na gumagamit ng Starlink modem para sa kanyang mga lakad. Ang problema, paano ka magmumotor kung disaksak sa kuryente ang iyong Wi-Fi? Ang totoong Starlink antenna, ito po ang itsura at kailangan nasa labas ng bahay para makasagap ng satellite signal. Ang peking video ay nilabas ng Facebook page na Starlink PH. Dito binebenta ang mahiwagang Starlink modem, presyong 1,499 at meron pang 499 monthly. Pero ang original na pangalan ng FB page na ito ay Manchester Band, ginawa noong 2010 at ginawang Starlink PH lamang nitong December 3, 2024. Ayon sa FB page Transparency, ang location daw ng mga manager ng page ay nasa Vietnam. Yan ang problema ngayon ng pagkalat ng AI. Ang daling gumawa ng mga peking video, audio at imahe. Meron namang mga AI detection software, pero para sa pangkaraniwang tao, ang payo pa rin ng mga eksperto ay huwag basta-basta magtitiwala at i-check agad ang mga pinagkakatiwalaang sources. Sinubukan din namin itong mga nagkalat na libreng AI app. At wala pang isang oras, nakagawa kami ng sarili naming video gamit lamang ang Artificial Intelligence. Kami po ay hindi nag-endorso ng Starlink modem. Ang napanood ninyo ay kagaya lang ng video na ito. Nagawa-gawa lang ng Artificial Intelligence. Kami po ay hindi mag-endorso. Nakakaloko, hindi ba? Ang Think Ka Muna ay ang Media and Information Literacy Campaign ng Media Quest at News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.